Inutang pa natin ang pinambili dyan. Teka muna, bakit ba Paskong Pasko yan ang pinag-uusapan natin? Dapat nga chill-chill lang tayo. Nandyan na. Hoy, nasa ating linya po mabigan si Miss Ana Marie Tabunda, ha? Ang research director ng Pulse Asia. Ayan. Isa-isahin nga natin mga kuya, mga ateng. Bakit nagbagsakan? Ayan. Nagbagsakan ang approval at trust ratings ng Pangulong Marcos at Vice President Sara. Akin na nga yung item mo malo nung yung survey ng trust Ilan pa Guryo, ayan Lola Malu, ha? Akin na nga yung item mo dun sa survey ng Pulse Asia. Ayan. Si Miss Ana Marie Tabunda. Ayan, Mama Ana Marie, magandang umaga. Merry Christmas. Ma'am Ana Marie, Miss Ana Marie. Oo. Ayan, andito na po. On air na po tayo, ma'am. Ayan, kumusta po kayo, ha? Mabuti naman po. Naku to, bakit malungkot po yata kayo, ma'am? Ba't puyat po ba kayo? Kumanta, napasabak po ba kayo sa video kagabi? Karaoke, ha? Hindi naman. Hindi naman po. Ayan, okay lang po ba kayo? Wala ba kayong karamdaman, ma'am? Ayan, parang... Okay. O natutulog pa, ginising kayo ni Malo Cabral. Hindi po. Hindi po. Ayan, okay. Mama Ana Marie Tabunda, ayan, ano po naging dahilan? Bata bumagsak ang ratings, approval at trust ratings ng Pangulong Marcos at Vice President Sara. Unahin natin si Presidente, bakit bumagsak ang ratings niya? Hindi naman po bumagsak yung kay President. Maliit lang ho yung binaba. Hindi ho significant. Okay. Yung kay Vice President po, yung mga malaki ang binaba. 10 percentage point. 12 percentage points sa trust rating. Pero hindi po namin tinatanong kung bakit nila ni-rate ng ganito. So, hindi mahirap po magbigay ng paliwanag na kung bakit bumababa. Maaaring kasi nga hindi na masyadong nag-figure si Vice President Duterte sa news kasi hindi na siya yung DepEd Secretary. Maaaring ganoon, pero matagal na siyang hindi DepEd Secretary. So, hindi pa rin mapapaliwanag kung bakit malaki binagsak ngayon kumpara sa September. Naka-apekto ba, ma'am, yung issue ng confidential fund ng Vice President at yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos at First Lady? Siguro yung pagbabanta sa buhay kasi yung sa confidential funds medyo matagal na yung issue na yun. Pero yung pagbabanta medyo recent po yun. Ayan, significant kanyo, malaki yung binagsak, ano po, ha? Ayan, makabawi pa kaya ang Vice President? Tingnan natin. Malalaman natin pag nag-survey tayo. So kay Presidente, maliit lang pala na percent yung binaba. Ayan, hindi masyadong ramdam. Ayan. Bakit, ano po sa tingin nyo, Ma'am Ana Marie Tabunda, bakit maliit lang yung medyo nabawasan dun sa approval at trust rating ng Presidente? Hindi naman kasi ganun kataas na yung kanyang approval and trust. Ayan. At dito naman, ayan na, pati sina bakit pati sina Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero, bumaba din po ang kanilang approval at trust ratings, Ma'am Ana Marie. Bakit kaya? So, hindi nakikita yung kanilang ginagawa. Inarapan naman nito yung ginagawa. So kailangan ni active, positive yung ramdam yung kanilang ginagawa. Pero legislation po yung kanilang trabaho, Ma'am Ana Marie. So medyo mahirap tignan yung kanilang performance. Oo. Pero kahit pa paano bumaba Malaki ba may binagsak ng ratings ng Speaker Romualdez at Senate President Chis Escudero? Significant po.
Significant po yung binaba. Opo, oo, ayan. Eto ang tanong, Mama Ana Marita Bunda, ayan. Bakit yung mga sikat na personalities ang nasa top ngayon, yung mga artista, ayan, ano ba, komedyante. Ayan, mga showbiz personalities ang nagtatapos sa senatorial survey natin, Ma'am Ana Marie. Kasi kilala sila eh. Ano po ba yung mga tanong po nung nag-survey po kayo sa Pulse Asia? Kung sino po iboboto nila sa mga kandidato sa pagkasenador, maaari silang pumili ng hanggang 12 pangalan. Gayon po yung tanong sa senatorial race. So, lamang po ma'am yung mga sikat na dahil may name recall, ganun po ano? Malaking bagay po name recall. So, ano ang sa mga hindi po sikat, ayan ano kayo sa mga medyo nasa number 13 na pababa, ayan ano kaya ang dapat nilang gawin para umangat sila sa survey? Para kailangan nila ma-increase yung awareness sa kanila, ma-broadcast kung ano yung mga pinagagawa nilang positibo. Yun po. Ayan. Okay, so yan ang kailangan natin. Ano po ha? So kailangan double time. Mag-double time pala itong mga mababa ang rating sa survey. Ano po? Ayan. Anyway, Mama Ana Marie Tabunda, kailan po ang susunod na survey po niyo? Senatorial survey sa mga senatorial candidates? Baka sa January mag-survey kami ulit. January ulit. Ayan. Okay, Ma'am Ana Marie Tabunda, maraming salamat po at Merry Christmas. Ayan. Ayan.